Hi mga kunyang at hello para sa lahat ng mga nagtatanong kung ano nga ba ang ibig sabihin ng direct hire. At maganda ba ito? Magkano ang magagastos at paano or ano ba ang proseso nito? So isa-isahin natin para hindi kayo malito. Ang direct hired applicants ay sila yung mga aplikante na nakahanap ng employer halimbawa dito sa Hong Kong. Meron tayong tatlong paraan para kayo makapag-apply dito sa Hong Kong as direct hired. Ang una ay halimbawa may kaibigan ka or kamag-anak na nagtatrabaho dito sa Hong Kong, ire-recommenda ka sa alam nilang employer na naghahanap ng domestic helper nila. So, isa na yun para ikaw ay maging direct hired. Kasi dito ka na nakahanap ng employer through recommendation. Sunod ay number 2, pwede kayong mag-install or mag-apply online. May mga application dito na pwede ninyong i-install. Ito lang ang lagi kong nire-recommenda kasi ito yung aking na-experience at subok ko na kasi ito. Ang Helper Place at Helper Library. Pwede ninyong i-install yan, mag-register kayo doon or mag-submit kayo ng inyong resume para ma-select kayo or may mga employers na mag-reach out sa inyo, gandahan ninyo paggawa ng inyong resume kasi ang resume na inyong gagawin, ipapublish yan. So maraming mga employers ang makabasa ng iyong resume or yung application. Hindi lang sa employer, marami din diyang mga agency guys. Kaya gandahan ninyo, wag yung basta lang maka-register kayo, okay na. Hindi po, kung gusto talaga ninyong makahanap ng employers ay gandahan ninyo ang inyong resume. At sa mga namimili ng mga trabaho, ng mga job offers, marami dyan. Bagay sa inyo ang Helper Place at saka Helper Library. Kasi nandyan yung mga job descriptions nila or job offers nila, magkano ang salary at kailan ka mag-umpisa. Kasi yung target mo na buwan, kung kailan ka pwede nang mag-umpisa, nandoon kasi yan. Kaya makakapili talaga kayo ng mga job offers sa application na yan. Kaya i-install niyo at gandahan niyo ang inyong mga resume. Paano ba kayo kukontakin ng mga employers na yan? Ang online applications ay meron talaga yan silang chat box. Halimbawa, yung Helper Place at saka Helper Library. Makikita ninyo kung may mga employers or agency na interested, mag-chat-chat yan sa inyo. At meron pa paano kayo makontak nila dahil meron kayong WhatsApp number or contact number na nilagay sa inyong resume. Doon sila mag-message sa inyo. Kasi mas maganda kasi direct sa WhatsApp sila or ikaw mag-message. Kasi dito sa Hong Kong, ang gamit talaga na communication is WhatsApp. Doon kanila i-interviewin. So, online application talaga. Sa WhatsApp talaga sila mag-contact sa iyo. Kahit na merong mag-ano sa inyo, mag-message sa inyo sa chat box ng application na yan, pero ang ending nun sa WhatsApp talaga kayo mag-uusap or sa WhatsApp kayo interviewin. Siya nga pala, dyan sa Helper Place at saka Helper Library, ang job descriptions nila, makikita ninyo, basahin ninyo maigi guys kasi may nakikita kayo dyan na nakalagay local. So, ibig sabihin, na kailangan lang nila yung helper, yung nandito na sa Hong Kong, mga local applicants ang tawag dito. So, ang a-applyan ninyo is yung may nakalagay na overseas or overseas. Kasi, ibig sabihin nun, sa Pilipinas na mga aplikante ang kailangan nila. At yung mga ano talaga, may nakalagay din na finish contract, ayaw nila yung may break contract. Tapos kung ang inyong status is break contract sa mga ano ninyo, sa mga employers ninyo dati, yung mga may experience na, or mas safe yung a-applyan ninyo ay yung any situations. Ibig sabihin nun, wala silang pakialam kung ikaw ay break contract or finish contract. So, magtyaga-tyaga lang kayo guys, tingin lang kayo dun kasi hindi naman lahat ng mga employers ang gusto nila dito. Dito na yung mga helpers. Pero karamihan talaga mga employers dyan ay hinahanap nila yung mga local applicants. So, applyan pa rin ninyo guys kasi minsan kasi kapag wala na silang mapili or di kaya pag nakita nila ang inyong resume at nagandahan naman sila sa inyong experience, baka
ma-hire kayo. O di ba? Walang ano guys, walang mawawala sa inyo kapag mag-try kayo dyan sa Helper Place at saka Helper Library. So, ang sunod na pagpipilian ninyo ay ang pag-apply direct mismo sa agency dito sa Hong Kong. Paano kayo maka-apply? Nasa Pilipinas nga kayo. Ito na nga, kapag may alam ang inyong mga kaibigan, or halimbawa ako, kasi nagre-refer talaga ako sa agency ko dito ng mga aplikante galing dyan sa Pilipinas. Kahit saan kayo dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, pwede kayong mag-apply. I-refer ko kayo sa agency na alam ko. At magpapasa lang kayo sa akin ng biodata or resume ninyo. So, inyong mga application, i-forward ko dito sa agency Hong Kong. Kapag ang biodata or resume mo ay pumasa sa kanilang screening, kasi guys, ang inyong mga application, ang inyong mga biodata ay titingnan yan ng agency kung pasado ba yung biodata para magkaroon kayo ng interview ni agency. Tatawagan kayo ni agency para sa preliminary interview ninyo. WhatsApp din ang inyong communication. Doon kayo interviewin ni agency. So, yun guys, kung paano kayo mag-apply. Recommendation or yung pag-install niyo ng mga apps nila dito, yung Helper Library at saka yung Helper Place. At yung pag-apply ninyo dito sa Hong Kong agency mismo. So, paano ba ang process nito? Ang proseso niyan, kapag ikaw ay nagkaroon nga ng employer na, saka pa kayo pupunta sa Manila agency. Dahil ang mga agency dito ay may tie-up agency talaga yan dyan sa Manila para dyan ka mag-process ng iyong mga documents. Ang agency dito sa Hong Kong, sila yung mag-aasikaso ng iyong visa at saka pagpa-verified ng inyong mga kontrata. Habang ikaw naman dyan sa Pilipinas na aplikante, dyan ka tapusin mo yung mga required documents na kailangan mong gawin. Halimbawa, yung iyong OWA, PIDOS, tapos mag-training ka ba para makakuha ng in situ as domestic works at saka yung medical mo, kailangan fit to work ka. Yun guys, i-complete mo yan habang pinaprocess yung iyong visa at saka kontrata dito. Pagkatapos nun, wait ka na lang kung natapos mo na lahat yung mga pinapagawa sa'yo ng tie-up agency dyan, wait ka na lang kung kailan ka mag-flight. O diba? At ito ang maganda pagdating sa direct hire. Kasi bago ka naman kasi maglalabas ng pera, lalo na yung wala tayong pera, diba? Kailangan natin na makasure tayo na hindi tayo may scam. Ito, ewan ko lang kung may na-scam pa nito meron naman pero hindi siguro talamak. Kasi, bago ka maglabas ng pera talaga, mag-start ka ng process, ay sure talaga na may employer ka. Kasi hindi ka papupuntahin sa tie-up agency kung wala kang employer. Paano ka mag-process dun kung wala ka namang employer? So, kailangan talaga kapag direct hire ka, bago ka pupunta sa Manila agency, may employer ka na talaga. Doon ka mag-start maglabas ng pera. Kasi nga, baka ang ibang agency kailangan mo pa ng mag-medical o mahal na medical ngayon. So, mag-training, lalo na sa mga first-timer. Hindi ka guys sa mga ex-abroad, pwede na walang training. Mas marami kasing mga ex-abroad hindi na pinapadaan sa training kasi may training naman kami dati. Yung mga ano lang talaga, kailangan may training, kailangan may NC2 certificate. So, kapag yung tanong na magkano ang magagastos, wala talagang fix kung magkano ang magagastos. Estimated lang. Kasi, ang daming agency, hindi naman pare-pareho kasi ang singil nila. May mga agency, paswertihan na. May mga agency direct hire. Maliit lang naman talaga ang magagastos sa mga direct hire. Kasi may mga agency na yung konti lang ang inyong babayaran. Sagot na kasi ni employer yan. Pero depende kasi iba-ibang agency, iba din ang kanilang mga singil pag nag-process na kayo. Yung tinatawag na processing fee. Kaya hindi natin masasabi kung magkano kasi ang iba kahit na direct hire na, nagbabayad pa rin ng 30,000, 22,000, yung mga ganun. Ang hipag ko, ang singil ng agency niya dito, direct hire yun, maabot ng 22,000. Kaya iba-iba talaga. Ang sa akin naman, yung mga na-refer ko at nagka-employer,
halos wala pang 5,000 ang ginastos. Guys, ganun. Kaya wag ninyong ipareho, direct hire man o hindi, basta iba-ibang agency, hindi pareho ang kanilang singil. Kaya kapag kayo ay mag-abroad or mag-apply sa abroad, kailangan talaga ninyo ang pera. Kailangan ninyong mag-save muna bago kayo mag-apply para tuloy-tuloy ang inyong application. Malay mo nagkaroon kayo ng employer. Paano kung wala kayong pera? Paano kung nasa malayo kayong lugar? Ang pamasahe pa kasi hindi naman sagot ng mga ng mga agency ang inyong personal expenses. Mga pamasahe ninyo papuntang agency. Kung nakahanap man kayo ng agency na kunti lang ang gastos, pero hindi naman nila sagot ang inyong personal expenses, pamasahe, pagkain, pag-training dyan, at walang free accommodation. Kaya paswertihan lang talaga. So, yun, sana nasagot ko ang inyong mga tanong at medyo naliwanagan kayo. Medyo mahaba-haba kasi ang aking explanation, pero talagang kailangan ko step by step para alam ninyo kung paano ang proseso at kung ano ba talaga ang direct hire applicants at maganda ba ang direct hire applicants. For me, of course, maganda. Kasi, hindi ka gagastos kung wala kang employer. Nakaabang ka lang sa iyong WhatsApp kung kailan ka kontakin na agency, kung may mga employers na ba na nagka-interest sa'yo. So, easy lang. Ang inyong interview is through WhatsApp lang, online, or internet lang nyo, or data lang ang kailangan ninyo. Hindi nyo na kailangan mamasahe para pumuntang agency dyan sa Manila, pabalik-balik doon, magtanong kung ano yung mga updates sa application ninyo kasi minsan pag nagme-message tayo sa mga staff dyan sa Manila, hindi nila isasagutin kasi nga waiting ka pa nga lang, sabihin nila wait ka lang, ganito, ganyan. So kapag kayo ay direct hire, yun, mag-aantay lang tayo kung kailan tayo magkaroon ng employer. So ganun lang guys, mas okay para sa akin ang direct hire.